Among all God's creations, you are very special. Bakit? Kasi nilikha niya tayo ng may effort. Ganun tayo tinreat ng Diyos na espesyal. Tayo ay espesyal sa paningin ng ating Panginoon. Hello guys! Welcome sa ating channel na Charles Studios. And this is our 49th episode of Bible Speaks. Last time sa ating previous episode ng ating segment na to, ay nasabi ko po na ang huling episode po natin ay nito pang December 2023 pa. So, binrowse ko yung channel natin at meron ako na-discover na hindi pala nung December 2023 ang previous episode natin ng Bible Speaks, kundi noong pang Holy Week 2024. Kaya pagpasensya nyo na po kung tayo'y naging bogsa for today's video. So, wag na natin patagalin pa ang ating session na to. At gusto ko na pong i-share sa inyo yung ating isa pa sa Christmas symbolism na i-share ko po para sa inyo. Since last time ay nasabi ko po na ang itatakil nating topic from September up to November ay patungkol sa mga Christmas symbolisms. So let's start. Ang Christmas symbolism natin for this episode ay ang Christmas ribbon. Bakit Christmas ribbon? Kasi ang ribbon ay bahagi na ng ating pagde-decor tuwing nalalapit na ang Christmas season. Kapag tayo ay nagde-decor, diba, binabalot natin o pinapalibot natin yung Christmas ribbon sa Christmas tree. O di kaya naman ay ginagamit din nating design kapag tayo ay nagre-regalo. Diba, kapag pakahon ang regalo natin, diba, nilalagyan pa natin ng ribbon, dinidesignan pa natin. Pero ano nga ba ang sinisimbolize ng ribbon during Christmas season? Ang sabi dito sa ribbonly.com, sinisimbolize doon ng ribbon yung family binds. Di ba, syempre kapag malapit ng magpasko at bagong taon ay hindi tayo makakatakas o hindi natin maiwasan yung mga kabi-kabilang reunion. Di ba, pagka ganitong okasyon, syempre dito na nga lang nagkakaisa o nagkakatipon yung bawat magkakamag-anak at doon sila nakikita sa isang particular place. Tapos, sabi sa parade.com, unity among mankind and how we all should be tied together in goodwill. Yung pagkakaisa sa paggawa ng mabuti, pagkakaisa ng bawat kapwa. So, yun ang sinisimbolize ng ribbon base sa aking mga na-research. So, in short, ribbon represents unity. Baka magalit po kayo sa akin dahil may narinig po kayong unity na lumabas sa bibig ko. Huwag niyo pong ipagkamali na ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol sa politika, kundi ang pag-uusapan po natin ay ano nga ba yung sinasabi ng Bible patungkol sa unity o pagkakaisa. Okay po ba yun? Malino po ba? Huwag nyo po kong i-unfollow at huwag nyo po kong i-unsubscribe dahil na nakarinig po kayo ng unity sa bibig ko. Sana po hindi po ito maging daan ng anumang hidwaan po natin. Shadow namang OA, no? So, let's start. How do we become united? Number 1, by encouraging one another. Sabi sa 2 Corinthians 13:11, mga kapatid, hanggang dito na lamang at paalam sa inyo. Hindi pa po tayo magpapaalam. Sabi lang po ito ni Apostol Pablo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Kapag tayo ay nag-encourage sa isa't isa, kapag tayo ay nagpapalakasan ng loob at hindi nagpapataasan ng pride, kapag pinalakas natin yung loob ng isa't isa, lalo kung ang ating kapatid ay dumadaan sa iba't ibang hamon ng buhay, sa iba't ibang mga problema at pagsubok, di ba, mas napapalakas yung kanilang kalooban at mas umuusbong yung pag-ibig at yung pag-asa. Kapag in-encourage natin yung ating mga kapatid, sa atin ang pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa, by having a harmonious mind and thought. Sabi sa
1 Corinthians 1 verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Kapag tayo ay nakakaisa sa isip at layunin, mas nakakaroon ng pagkakasundo. Kadalasan sa atin ay nakaranas na ng mga misunderstandings, kaya nagkakaroon ng gulo. Ini-encourage din tayo ni Apostol Pablo na magkaisa at huwag pairalin yung pagkakabahabahagi. Dahil kasi sa mga misunderstandings o sa mga hindi pagkakaunawaan, kaya nagkakaroon ng division o pagkakabahabahagi. Napakahirap at marami na tayong na-experience na ganyan na nadidivide yung ating relationships. Dahil magkakaiba tayo ng pananaw at prinsipyo sa buhay. Pero kahit na tayo ay magkakaiba ng mga pananaw sa buhay, magkaroon pa rin tayo ng pagkakaisa sa isip at layunin. Maging united pa rin tayo kahit na magkakaiba tayo ng prinsipyo sa buhay. Kasi napakagandang tignan na tayo ay nagkakaisa sa kabila na tayo ay mayroong pagkakaiba-iba ng pananaw sa buhay. And number 3, by showing love. Colossians chapter 3 verse 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Napakahalaga talaga ng salitang pag-ibig. Kaya if we love one another, magkakaroon tayo ng pagkakaisa at mas magiging strong pa ang ating relationship with each other. Naniniwala ako na love can bond and strengthen relationships kasi ang pag-ibig ay nagiging daan para sa pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng mga magkakapatid, ng mga magkakaibigan, ng mga magkakamag-anak. Kung pairalin natin ang pag-ibig sa isa't isa, mas magkakaroon ng matibay na samahan. So, I just want to share with you this challenge sa 1 Peter chapter 3 verse 8, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. At sa awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaya dapat pairali natin yung pag-ibig sa isa't isa, yung pagdadamayan, pag-uunawaan at pagpapakumbaba. Dahil sa pamamagitan ng mga traits na ito, dito uusbong ang pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod nating lahat. At napakaligaya at napakaganda na tayo ay nagkakaisa, na tayo ay masayang nagbubuklod-buklod, walang anumang division o pagkakahati-hati, kundi tayo ay nagkakaisa at iisang ating layunin, kaisipan, prinsipyo, pag-asa at higit sa lahat yung pag-ibig. Kung patuloy lang na umiiral ang pagkakaisa ng bawat tao, sana'y patuloy pa rin naghahari ang pag-ibig at kapayapaan. And that's our message for tonight. Sana ay meron po kayong natutunan sa ating mensahe. At naging daan po ito para mas mapagtibay pa yung ating samahan, yung ating pagkakaisa at yung ating pagkakabuklod-buklod, lalo't nalalapit na ang Christmas season. Magsimula tayong muli na magkaisa sa isip, sa salita at sa gawa. Magkaroon ng pag-ibig, ng pagdadamayan, pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. 108 days na lang, Pasko na. Kaya naman, I encourage you to follow and subscribe Charles Studios dito sa ating Facebook, YouTube at TikTok. Abangan po natin ang ating mga susunod pang mga episodes dito sa ating Burman serye sa Bible Speaks. God bless you all and stay safe po sa ating lahat. Kung paano ipinahayag ni Angel Gabriel ang kapanganakan ni Jesus Christ doon sa mga pastol o sa mga shepherds, nire-represent nito yung pagbabahagi o pagpipreach ng Word of God sa lahat ng tao. So, na-find out ko dito na mahalaga
ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lalo't ngayon po ay Christmas season na, kaya wag nating palagpasin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao.